Number 9 na tanong ni Senator Revilla. Kung may tumawag sa iyo ngayon ng isang foreigner at kaboses ni President Obama, sasabihin mo rin ba na tinawagan ka ni Pangulong Obama? Your Honor, iba naman po ata yung ako ang tatawagan doon sa akong tumawag. At opisina nga po yung tinawagan ko, landline po yun, hindi cellphone. O officially listed office po. So tinatransact namin opisina, Your Honor. At wala po siguro dahilan para tawagan ako ni President Obama. Number 10 na tanong ni Senator Revilla. Ilang beses sinabi ni Ben Harloy sa kanyang mga naging testimonya na hindi niya kailanman nakaharap o nakausap man lang si Senator Bong Revilla. Sabi mo naman may pagkakataon na kaharap mo si Ben Harloy at bigla niyang tinawagan si Senator Revilla. Kinausap sandali at ipinasa sa iyo ang telepono. Sino sa inyo ni Ben Harloy ang nagsisinungaling? O pareho kayong nagsisinungaling? Your Honor, wala pong nagsisinungaling sa aming dalawa ni Benhor dahil ang tinawagan po niya uli yung kanyang authorized representative na si Atty. Cambe. At si Atty. Cambe po ang nagpasa kay Senator. So, hindi po si Benhor dumiretsong tumawag sa Senator dahil wala po siya number ni Senator Revilla. Kaya pareho kami nagsasabi ng totoo. Number 11 na tanong ni Senator Revilla. Magkano ang take-home pay mo including all benefits sa TRC? Gaya ko na nabanggit kanina ni Senator po, nasa around 70,000 plus. Number 12 na tanong ni Senator Revilla. Saan ka nakatira ngayon? Sa bahay po ng kapatid ko. Na may existing utang pa ho ngayon sa bangko. Number 13 na tanong ni Senator Revilla. Sabi mo, hindi mo inilagay sa SALN mo yung mansyong tinitirahan nyo ng pamilya mo sa White Plains dahil inuupahan mo lang ito sa kapatid mo. Tama? Ano bang negosyo ng kapatid mo? Kailan kayo nag-umpisang tumira doon? Magkano ang series of questions ito pero all related. Magkano ang upa mo kada buwan? Dahil kayo ang nakatira sa mansyon ng kapatid mo, saan nakatira ngayon yung kapatid mo? Ilan ba ang mansyon ng kapatid mo? Bakit, next question, bakit Magalang, Pampanga ang inalagay mong address? And take note, address, hindi residence sa SALN mo. Ang tagal mo nang nakatira sa White Plains. Your Honor, nasagot ko na po kanina halos lahat ng mga natanong about that. No? Yes, pero iulitin ko lang po. Excuse me lang, ano? Ako, I just have to read it. Yes, Your Honor. Even if it's been answered already, I have to read it. Opo. Yung business po ng kapatid ko na articulate ko po kanina, no? Nandun naman yun sa may trading siya dati, tapos meron nung siya nagmamanage yung business namin, may gasoline station kami, may refilling station, water refilling, meron kaming resort operations, may agricultural operations. Yung pag-acquire po niya ng property, linawin ko lang po, siguro kung in-acquire yung property ng cash, maganda kong i-speculate at pag-usapan. Pero nung in-acquire po yun, nakita siya as a good business opportunity for investment purposes and future looking. Ibig sabihin nun, nakita, tapos pina-verify sa bangko. Hindi naman po ako nag-loan sa bank. Ang nag-loan po sa bangko siya. So siya po yung background check. Siya po yung tingnan kung may kapasidad siya magbayad. Siguro po, sasabihin din naman ng bangko kung wala siyang kapasidad magbayad, ba't hindi nila siya papaloan? At inatest pa po yan ng mga magulang namin. Tinulungan din siya about that aspect. So, hindi ko po nakikita na may ano ba. Kaya nilagay ko pong address, yung residence namin sa Magalang, dahil yun ho yung official talaga na address na lahat ng official communications na pinapadala sa akin, doon dinadala. Dahil palipat-lipat nga ako dito sa Maynila. Nanggaling kami sa isang paupahan sa isang lugar sa Pasig, tapos lumipat kami doon. So hindi rin kami certain kung magtatagal ba kami dyan o yan ba talaga. At least yung nilagay ko doon,
may padala man na sabihin na sa akin o may padala man pong sulat, officially makakarating dahil yun po ay address na registered na nakalagay po sa amin, nakasama kami doon. Number 14 na tanong ni Senator Revilla. Ilan at ano-ano ang mga ginagamit mong sasakyan? Meron kang Mercedes-Benz tsaka Lincoln Navigator, di ba? O sa kapatid mo rin yun? Wala po. Yung pong Mercedes siguro na sinasabi, yung po yung 1999 nata o 2000 na isang hinihirap po namin sasakyan sa aming in-laws na pinahiram po sa amin para may extra kami nagagamit para sa pag emergency na may kailangan magamit. Hindi po siya bago. Lumang sasakyan. Pang-alternate na paghatid sa eskwela minsan-minsan. Ang pong nakarehistro sa sasakyan sa akin, isa pong van na binili nung panahon ng 2004 at hindi rin po cash, nilong din po sa bangko, kinayod po namin mailabas. At yung dalawa pang nakapangalan nung sa akin sasakyan, delivery truck na ginagamit po dun sa investment ko dun sa water refilling na hindi rin po cash at inutang din po yun sa bangko at nagro-roll out ko siya. Number 15 na tanong ni Senator Revilla. Ilang beses sa isang taon ka nagbabiyahe sa ibang bansa? Sa series of questions under one number. Tatlong questions ito. Ilang beses ka sa isang taon nagbabiyahe sa ibang bansa? Saan mo kinukuha ang panggastos mo sa biyahe? Kasama mo ba ang pamilya mo sa biyahe? Your Honor, nung naging officer po ako ng Junior Chamber International, JCS, at saka bago yun, naging officer po ako ng Youth Leaders International. Yung po mga travel ko noong 2004, mga 2 beses yun, isa ko doon tungkol sa YLI. Ang Youth Leaders International, sila po ang nag-suporta doon, sila nag-sponsor. Tapos po, yung mula po noong 2008, 9, 10, 11, and 12, hanggang ngayon po, 13, yung pong mga biyahe ko na usually nangyayari on a weekend, dahil po yun sa pagiging officer ko ng JCS. Nung pong Vice President ako, assigned for Asia and the Pacific, na-assign po ako sa Australia, New Zealand, Pacific, Taiwan, Indonesia, na kung saan meron po kami budget na binibigay ang Junior Chamber International para sa aming mga international officers para makapagbiyahe. Labas po doon, may area conference kami inaatinan, may World Congress kami inaatinan, at may Global Partnership Summit po kami inaatinan. Parte po yun ng function ng office na inelect ako. So, yun po yung ano. Plus, kumuha na rin po ako ng, Your Honor, isasabit ko po sa inyo para kumuha na rin po ako ng certification sa Junior Chamber International mismo, sa international, at sinabi po nila dito, this letter certifies that Mr. Dennis Lacson Cunanan served JCI in several capacities since 2008, namely as JCI Vice President, Chief Executive Assistant to the President, General Legal Counsel, and Executive Vice President. In the aforementioned capacities, both elected and appointed, Mr. Cunanan was assigned a budget annually which covers his airfares and lodging expenses for all travels that he was related to his duties. Since his appointment as JCI Secretary General in October 2012, Mr. Cunanan travel related to this new position have equally been covered by JCI. Wherefore, this letter serves a purpose to which it is intended. Signed, the JCI Deputy Secretary General. Mr. Chair, can I just have one question? May sweldo mo kayo as JCI Secretary General? Ngayon po wala pa. Kasi hindi pa po ako officially, because of these issues and situation, hindi pa po ako officially So, pag na-cover po yung mga travel expenses. Thank you, Mr. Chair. Okay. Number 16 na sagot. Natanong ni Senator Revilla, noong ma-appoint ka sa CHED, hindi ka pa college graduate, di ba? Your Honor, I think na-explain ko na po extensively din kanina yan, na kung saan ang sinabi ko po,
the appointment came, and I know I have a problem, and I attended to the problem, and I did not last any long in that position, knowing that hindi siya karapatan. Number 17 na tanong ni Senator Revilla. Isa sa mga requirements para sa posisyon na yon